Ngayong araw nga po pala ay nagpakarwash ako ng aking sasakyan. Hi, ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Pagkatapos ko nga po palang magpakarwash ay uuwi na tayo sa ating accommodation. Magkano daw nga ba ang pagpapakarwash? Dito po kasi ay 25 real. Pero nirerepad naman po ng aming kumpanya. Ganyan naman po kabait yung aming kumpanya. At by the way nga po pala, kaya mali nga po yung dinadaanan ko. Ay kasi nga po, lumipat na po kami ng accommodation, pati yung aming factory dito sa industrial. At medyo napalayo-layo yung inuwian natin. At hindi natin gaano kabisado yung kalsada. Kaya hindi tayo makapag-drive ng maayos. Kasi nga hindi natin alam kung ano yung speed dito. At marami akong nakikita na nakabang na camera. At by the way nga po pala, kaya madalang ako makapag-vlog. Kasi nga napakaingay dito sa accommodation. Kasi nga nag-iiko yung mga boys. Kaya yun, hindi ako makapag-voice over. At yung lugar nga po pala namin ay malapit nga po pala sa Saudi Aramco. Sa mga hindi nakakaalam ng Saudi Aramco, diyan nga po pala kumukuha o ginagawa yung gasoline at saka gas. At syempre fast forward natin sa sobrang init na papapikit yung aking mata. Naglalakad na po pala ako dito sa aming accommodation. By the way nga po pala, 3 hakbang lang po ang aming company o production or ang aming villa. Dati kasi malayo yung aming villa. Kaso nga lang, nailipat na kami dito sa Industrial 2. At syempre, nandito na nga po pala ako sa aming main gate. Napakainit yung hawakan. Kasi nga, napakainit na ng panahon dito sa Middle East. Pagpasok mo sa aming accommodation, mayroon nga po pala itong basement. Diyan nga po pala yung kainan o cafeteria namin. At syempre, may gym. At syempre, nandyan na nga rin po pala yung laundry. Dito nga po pala kami kumakain. Dito sa aming cafeteria dito sa basement. Kasama po namin at ibang-ibang lahi. At syempre, kukunin ko na nga po pala yung aking damit dito sa aming laundry. By the way nga po pala, libre nga po pala yung palaba dito at syempre yung mga uniforme namin. At kinuha ko na nga po pala yung aking uniform. At syempre, aakyat tayo sa ground floor. Doon kasi yung location o lugar ng aking kwarto. Kaya naglalakad ako papunta sa hagdan. At syempre habang naglalakad nga po pala ako, nakita ko yung mga kaibigan kong ibang lahi kaya napapangiti ako. Kasi nga tinatawag nila ako na mag-gym. Ang sabi ko sa kanila, kakain na lang tayo kaysa mag-gym. Kasi nga nagpapagod lang tayo pero tinawanan lang nila ako. At syempre yan nga po pala yung hagdan namin. By the way nga po pala wala kaming elevator kaya swerte ko kasi nga dito lang ako sa baba. Siyempre, yan nga po pala yung aking kwarto. A10. O diba? Siyempre, bubuksan na natin yung ating kwarto. By the way nga pala, iwanan natin yung sapatos natin sa labas. By the way, may lagayin nga po pala kami dito. Alam nyo na, Pilipino tayo, hindi tayo dugyot. Ganito nga po pala yung setup ng aking higaan dito. Napakasimple at nandyan nga rin po pala yung aking skateboard. At nakapagbihis na rin nga po pala ako. Tinanggal ko na nga po pala yung uniforme ko. Kasi nga, kailangan nating ipalaba doon sa ating laundry. Kaya kailangan ulit nating pumunta doon sa basement. Araw-araw nga po pala, pinapalaba ko yung mga uniforme ko. By the way nga po pala, 2 set yung aming uniforme. Kaya bukas, yung kinuha ko, yun yung susuot ko. At syempre, nagdala na rin nga po pala ako ng aking kutsara. Yan nga po pala yung aming ulam. Apritadang manok. Okay lang yan. At least mayroon. Okay lang yan. At least hindi mo na kailangan magluto. Sa Pilipinas nga, kapag may ganyan ka, napakasaya mo na. Alam mo na, pag galing tayo sa mahirap, alam natin ba kontento kung anong mayroon at mayroon tayo ang mahalaga, may makakain tayo sa pang-araw-araw. Ganyan nga po pala yung mga setup ng lamesa dito. At syempre,
Hinahanap ko nga po pala yung mga patatas. Alam nyo na, medyo nagbabawas tayo ng timbang. Kaya mostly na kinakain ko, patatas at saka yung sabaw. Hindi naman sa nagiinarte. Hindi rin naman ako kumakain ng kanin. Kasi nga, tag-init dito. Baka hindi tayo matunawan. Kaya naghihinay-hinay ako sa pagkain at sa totoo lang, nagbabawas talaga ako ng timbang. Alam nyo na, hindi naman porkit mataba ka ay healthy ka. Hindi naman porkit payat ka ay healthy ka. Doon lang tayo sa katamtaman, basta healthy ang ating katawan. At syempre, dahil nandito ka sa aking video, pakishare and follow naman. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!